Sir, ano po yung inyong final at against po kanino? Today I filed a case of inciting to sedition in relation to the cybercrime law Versus kanino po? versus kay Clemente Enrique alias Captain Dado, more popularly known as Captain Dado. Specifically, ano po yung mga nagawa po niya para sa kasong ito? Actually marami kaya nandito sa complaint affidavit ko, napakaraming instance na calling for sedition against the government. And even during the time when I was the regional director of Davao, during the Hunt for Kibuloy, siya yung nanawagan na ang lahat ng mga pulis at sundalo ay sumurrender sa local government na naka-unload ang mga baril, naka-point downwards at i-abandona na ang trabahong inuutos ko at ginagawa namin. Inciting to sedition, si Presidente po ba ay binabanggit niya at kasama po dyan? Kasama sa kanyang mga binabanggit at pinabababa at gusto niyang pabagsakin ng gobyerno. So, in a democracy, lahat naman may karapatan na mag-express ng kanilang mga hinaing. That's the beauty of democracy. Pwede kang mag-express na yung opinion. However, there are limitations. It should be made within the bounds of the law. Kaya sa ngayon, ang response natin dyan sa ating mga nakikitang paglabag ay i-file ang kaso sa DOJ so that they will have their day in court. They can make their counter affidavit. They can give their counter affidavit sa ating DOJ at pag ma-resolve na at iangat sa korte sa paglilitis, they can have their day in court. Sir, as CIDG as an office or personal po ito? I'm representing myself in many instances at kasama rin ito sa aking pagiging chief ng CIDG. Okay, sir, just to elaborate, ano yung mga instances po, specific instances na sinabi, mga instances, occurrences nitong si Captain Dado? Yeah, napakarami. Gaya ng mga sinabi ko. Yeah, like yung unang isa sa mga instances na sinabi niya, yung i-abandon namin ang pag-implement ng warrant of arrest kay Kibuloy before. At ngayon naman, he is calling for the armed forces and the PNP to abandon this government and topple it, to withdraw the support, which is foul naman yan. Hindi naman yan tama. Sir, yung identity ng tao, have you identified where he is? Paano yung process na, sir? Well, may mga known addresses na kaming nakuha, sinite na namin sa kanyang sa complaint against him. Okay. At tingnan na lang natin pag nagsabit siya ng counter affidavit ko anong gagamitin niya. Sir, for the record lang, anong yung YouTube account yung tinitingnan ninyo? Actually, maraming YouTube account ang ginagamit niya at may mga nagre-reshare at mga nag-host din ng kanyang vlog. Sir, yung resharing at yung mga nag-reshare, sabit yun, hindi po na. Tinitingnan natin dahil tinitingnan, pinag-aaralan natin, may DC-20 pa naman, case build-up naman, sa ibang mga sites na yun, na ibang may-ari. So parang warning, sir, na... Hindi naman warning, they can do it. Hindi natin nire-repress, hindi natin dinidiscourage, hindi natin sinusuppress ang pag-express ng opinion kahit kontra pa yan sa posisyon ng gobyerno. Ang sinasabi lang natin is that it should be done within the bounds of the law. Sir, yung pagiging dating sundalo, may factor din ba yun? Kasi you could have just dismissed his statements, pero yun nga, malaki ba yung influensya rin niya? Mabigat ba yung ganong posisyon? Well, hindi naman natin tinitingnan sana ang pagiging sundalo niya. Pero siya mismo ang nagsasabi. Nagbe-beret pa nga yan habang nagsasalita. So I just don't know if that unit who owns the beret will actually sanction what he is doing. So kaya nadadamay talaga. Inevitable na madadamay yung dati niyang unit yan. Established yun, sir? Na talagang sundalo pa? Yeah, dati sundalo. And sinasabi niya na retired siya, although na-find out natin na nag-resign. Resign. Maaga, sir, mga ilang gano'ng katagal? Kapitan lang naman ang inabot niya na ranggo eh. Hindi naman siya Anong unit, sir? nakaangat.